Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nandito at kasama ninyo ang inyong gobyerno. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Davao Oriental kung saan binigyang diin niya ang tuloy-tuloy na tulong hanggang lahat ng pamilyang apektado ay makabangon at makapagsimulang muli. Sa kanyang pagbisita, nagpaabot ng tulong pinansyal si Pangulong Marcos Jr. na aabot sa 158.3 million pesos. 50 million pesos dito ang ipinaabot sa probinsya ng Davao Oriental at tig 15 million pesos sa mga bayan ng Manay, Banay-Banay at Lupon. Tig 10 million pesos naman ang ipinaabot ng Pangulo sa Mati City, sa mga bayan ng Tarragona, Baganga, Boston at Katiil. Samantalang tig 5 milyong piso sa mga bayan ng Caraga at San Isidro at 3 milyong piso para sa Governor Generoso. Maliban sa tulong pinansyal, ininspeksyon din ni Pangulong Marcos Jr. ang Manay National School sa Barangay San Ignacio kung saan personal nitong nakita ang ilang mga nasirang school facilities. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon sa Davao Oriental Provincial Hospital. Bukod dito, nag-ikot din ang Pangulo sa Regional Evacuation Center sa Barangay Central at sumunod na nagtungo sa Tarragona Municipal Grounds kung saan personal niyang binisita ang makeshift tents at kinamusta ang mga evacuees. Aabot sa 225 families o 814 individuals ang kasalukuyang nasa evacuation center. Namahagi rin ang DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ng tig 10,000 piso na financial assistance sa 35 na pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol at kasama ang hot meals sa ilalim ng mobile kitchen program ng ahensya. Nagpaabot din ang DSWD ng aabot sa 255 family food packs and non-food item sa mga apektadong residente. Ang Department of Human Settlements and Urban Development sa pamumuno ni Secretary Ping Aliling ay magbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya sa ilalim ng kanilang Integrated Disaster Shelter Assistance Program o IDSAP na may handog na 20 million pesos na tulong pinansyal, 150 modular housing units at 5 milyong pisong halaga ng raw materials. Matapos ang kanyang pag-iikot ay pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang lokal na pamahalaan ng Davao upang personal na alamin ang kanilang mga pangangailangan. Sa kanyang mensahe, siniguro ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan katuwang ang iba't ibang ahensya nito sa pag-aabot ng tulong sa taumbayan, lalo na sa oras ng sakuna. So yun nga po yung makikita natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya nag-atupili na hindi puntahan ang mga biktima ng nayanig ng 7.4 na lindol dito po sa Kalakhang Oriental, Davao. So ganyan po kasipag ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Marcos Jr., patuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Iyan ang kinumpirma ni Cebu Governor Pam Barya IV sa kanyang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabilis kasing tinugunan ng mga ahensya ng gobyerno ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na maghatid ng tulong sa mga apektadong lugar at gawing prioridad ang pagpapadala ng pagkain, emergency shelters at pagre-restore ng kuryente sa mga komunidad. Kinumpirma naman ito ni Governor Barry IV at sinabing lahat ng pinangakong tulong ng Pangulo ay tunupad nito para tiyaking makakabangon muli ang Cebu. Samantala, patuloy din ang pagbuhos ng suporta mula sa national government para sa Davao Oriental at mga karatig lugar na niyanig ng 7.4 magnitude earthquake nitong Biyernes, October 10. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na siguruhing may sapat na pagkain ang mga apektadong residente, agad namigay ng 36,988 family food packs ang DSWD sa Davao Region at Caraga. So the province have pledged to give right away by Friday 3 million to the municipalities affected and 5 million to Bugo.
city. Yes, they took care of the meal packs and the financial assistance. We're really looking into relaying 3 million to the municipalities affected.